pusong pinagtagpo ng tadhana. Ang malamig na hanging dala ng papalapit na Disyembre ay tila hindi alintana ng mga nagkikislapang ilaw at nagmamartsang mga mamahaling sasakyan sa harap ng De Ilustrado Grand Hall. Isang taunang art auction para sa isang kilalang charity foundation ang idinaraos, at ang mga pinakamayayamang pangalan sa bansa ay naroroon, hindi lamang para sa sining, kundi para sa pagkakataong makihalubilo at, para sa iba, makahanap ng bagong koneksyon. Si Miguel Miggy Imperial, sa kanyang matikas na itim na tuksedo, ay hindi naroroon para sa sining o pakikipagkilala. Bilang may-ari ng Key Imperium Security Solutions, ang pinakaprestihiyosong security agency sa bansa, personal niyang pinangangasiwaan ang seguridad ng gabing iyon. Sa edad na 42, ang kanyang mukha ay tila inukit sa bato, matalim ang mga mata, matangos ang ilong, at may panga na nagsasabi ng otoridad. Subalit sa likod ng malamig na profesionalismo, may bakas ng pagod at isang uri ng kalungkutan na hindi basta-basta nababasa ng iba. Lahat ng entry points secured. Seats fully operational. Mga tauhan, nasa kani-kanilang pwesto, bulong ni Marco David, ang kanyang pinagkakatiwalaang operations head, sa earpiece ni Miguel. Good. Keep me posted, tugon ni Miguel, ang kanyang mga matay patuloy na naglilibot sa bulwagan. Sanay na siya sa ganitong karangyaan, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging alerto. Ang bawat ngiti, bawat galaw ay kanyang sinusuri. Isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanyang atensyon. Miguel, Hijo. Akala ko'y hindi ka na makakarating. Si Don Rafael Castillo, chairman ng board ng isa sa mga kumpanyang kliyente ni Miguel, at isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Tipid na umiti si Miguel. Don Rafael. Trabaho po, tulad ng dati. Napakasipag mo talagang bata. Kamusta na nga pala kayo ni Isabel? Narito rin siya, kasama ang kanyang ama, usisa ng matanda, ang tinutukoy ay si Isabel Bell Roses, ang kasalukuyang nobya ni Miguel, isang socialite na kilala sa kanyang kagandahan at koneksyon. Maayos naman po kami, maikling sagot ni Miguel, kahit na sa kaloob-looban niya ay may kung anong hindi mapakali. Ang relasyon nila ni Isabelle ay tila mas transaksyonal kaysa emosyonal nitong mga huling buwan. Habang patuloy ang usapan nila ni Don Rafael, isang pamilyar na figura ang nahagip ng kanyang mga mata sa kabilang dulo ng bulwagan, malapit sa buffet table. Isang babaeng nakasuot ng simpleng navy blue na bestida, ang kanyang mamula-mulang buhok na kulay tanso ay malayang bumabagsak sa kanyang mga balikat. Simple, ngunit kapansin-pansin ang kanyang tindig sa gitna ng mga babaeng nagpapatingkaran ng alahas at kasuotan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang babaeng iyon hindi siya maaaring magkamali. Clara. Si Clara Santos, ang kanyang dating asawa. Ang babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay, at ang babaeng nasaktan niya nang hindi niya namamalayan. 5 taon na ang nakalipas mula nang sila ay maghiwalay, ngunit ang bawat detalye ng mukha nito, ang malalambing na mata, ang munting nunal malapit sa labi, ang paraan ng kanyang pagngiti na tila nahihiya, ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Ngunit hindi lamang si Clara ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakapalibot dito ang 4 na batang lalaki. 4 na magkakamukhang mukha. 4 na pares ng matangos na ilong at mga matang kulay abo, ang kanyang mga mata. 4 na perpektong munting bersyon niya, hanggang sa maliit na biloy sa baba na tatak ng mga imperial. Nabitawan ni Miguel ang hawak na baso ng tubig. Ang tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig ay tila hindi niya narinig. Ang ingay ng bulwagan ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Clara at ang 4 na bata. Miguel! Ayos ka lang, anak, nag-aalalang tanong ni Don Rafael. Hindi makapagsalita si Miguel. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na naglalakad palapit sa kanila. Nakita ni Clara ang kanyang paglapit. Ang dating kislap sa mga mata nito ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay pangamba. Bumaba ang kulay sa kanyang mukha. May ibinulong siya sa mga bata, na sabay-sabay na lumingon kay Miguel. Ang makita ang 4 na pares ng kanyang mga mata na nakatitig sa kanya nang may pagtataka ng isang bata, ay nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Para siyang sinampal ng katotohanan. Mommy, sino po siya? Tanong ng isang bata, humihila sa bestida ni Clara. Kamukha po natin siya, sabi naman ng isa pa, nakakiling ang ulo.
Si Miguel ay huminto sa harap nila, ang kanyang puso ay dumadagundong. Clara di. Ang tanging nasabi niya, ang boses ay garalgal at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Kailangan nating mag-usap. Itinuwid ni Clara ang kanyang mga balikat, ipinatong ang mga kamay sa balikat ng dalawang bata na tila pinoprotektahan sila. Miguel. Alam kong darating ang araw na ito. Sila ba ang di? Hindi niya matapos ang tanong, ngunit ang sagot ay malinaw na nakasulat sa bawat hibla ng mukha ng mga bata. Simpleng sagot ni Clara. Sina Carlo, Nico, Ellie at Luis. Ang pinakamaliit, si Luis, marahil ang pinakamahiyain, ay bahagyang nagtago sa likod ni Clara, sumisilip ng may hindi maikakailang kuryosidad. Isang flash ng kamera ang sumilaw sa malapit. May kumukuha ng litrato ng kanilang tensyonadong pagtatagpo. Bahagya itong napansin ni Miguel. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 5 taong ito na bigla ang nagbago ng lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong niya, naghahalong galit at isang matinding pangangailangang malaman ang tungkol sa mga batang ito. Kanyang mga anak. Bago pa makasagot si Clara, isang matinis na boses ang pumailan lang. Miggy, darling. Kanina pa kita hinahanap. Si Isabel Roses. Sa kanyang mamahaling pulang gown, mukhang isang diyosa, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga matang matatalas na sinusuri ang eksena. Ang kanyang kamay ay agad kumapit sa braso ni Miguel, posesibo. Ang nakaraan at kasalukuyan ni Miguel ay magbabanggaan. At alam niyang wala nang magiging katulad ng dati. Napansin ni Miguel ang 2 lalaking nakatayo ng hindi kalayuan, matamang nagmamasid kay Clara. Hindi sila bahagi ng security team niya. Ang kanilang mga tindig ay propesyonal, ngunit may kakaibang tensyon sa kanilang mga mata. Ang dating SB agent sa kanya ay biglang naalarma. Clara, sabi niya, mas mahinahon na ngayon, ngunit may diin. Ang mga bata. Kailangan natin silang mailayo dito. Hinawakan niya ang braso ni Clara, at iginya sila palayo sa mata ng maraming tao, patungo sa isang mas pribadong sulok malapit sa hardin. Sumunod naman si Isabelle, ang mukha'y nagtatanong. Sino sila, Miggy? Tanong ni Isabelle. Ang boses ay may bahid ng hinala habang tinitingnan ang mga bata, pagkatapos ay si Clara. Bago pa makasagot si Miguel, si Carlo, ang tila pinakaprangka sa 4, ang nagsalita. Kami po ang mga anak ni Daddy Miguel. Ang ngiti ni Isabelle ay biglang naglaho. Ang kanyang perpektong manicure na mga kuko ay bumaon sa braso ni Miguel. Ano-anong ibig sabihin nito? Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, ngunit para kay Miguel Imperial, ang kanyang buong mundo ay nagbago na. At sa gitna ng personal na unos na ito, isang bagong panganib ang tila umuusbong para kay Clara at sa kanilang mga anak. Dinala ni Miguel sina Clara at ang mga bata sa isang maliit na function room na hindi ginagamit, malayo sa ingay at mga mapanuring mata ng mga bisita. Pinabantayan niya sa 2 niyang pinagkakatiwalaang tauhan ang labas ng pinto. Si Isabel ay naiwang naguguluhan at galit sa ballroom, matapos niyang sabihin dito na kailangan niya munang kausapin si Clara ng pribado. Sa loob ng silid, ang 4 na bata ay nakaupo sa isang mahabang sofa, ang kanilang mga matay puno ng pagtataka, habang pinagmamasdan si Miguel. Si Clara naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanya, tila nanginginig. Paano nangyari ito, Clara? Basag ni Miguel sa katahimikan, ang boses ay puno ng hinanakit at pagkalito. Humarap si Clara, ang kanyang mga mata ay may bakas ng luha ngunit matatag. Nalaman kong buntis ako ilang linggo matapos nating pirmahan ang annulment papers. Quadruplets. Sinubukan kitang tawagan, Miguel. Paulit-ulit. Ang sekretarya mo, si Evil Susan, laging sinasabi na busy ka, na nasa meeting, na out of the country. Nagpadala ako ng mga sulat, registered mail pa, pero lahat bumalik, unclaimed. Kumunot ang noo ni Miguel. Impossible. Si Evil Susan ay hindi niya gagawin yon. Ngunit may bahid ng duda sa kanyang isip. Si Evil Susan ay matagal na niyang sekretarya, ngunit nitong mga huling taon, si Isabelle ang madalas magbigay ng key suggestions kung paano patakbuhin ang kanyang opisina. Mommy, gutom na po ako, sabi ni Nico, ang batang may salamin na tila pinakamahilig mag-imbento. Sumang-ayon naman ang 3 pa. Agad na tinawag ni Miguel ang isang staff ng hotel gamit ang kanyang telepono at nag-order ng pagkain at inumin para sa mga bata.
Habang hinihintay iyon, muli niyang hinarap si Clara. 5 taon, Clara. 5 taon mo silang itinago sa akin. May kirot sa kanyang puso. Hindi ko sila itinago, giit ni Clara, ang boses ay tumaas ng bahagya. Ginawa ko ang lahat para maipaalam sa'yo. Pero napagod ako, Miguel. Napagod akong umasa na isang araw ay sasagutin mo ang mga tawag ko, nabubuksan mo ang mga sulat ko. Ang mga bata karapatan nilang magkaroon ng ama na gusto sila, hindi isang ama na kailangan pang pilitin. Hindi mo alam kung gaano ko sila kagusto, halos pasigaw na sabi ni Miguel. Paano ko gugustuhin ang isang bagay na hindi ko alam na umiiral? Dumating ang in-order na pagkain. Habang abala ang mga bata sa pagkain ng spaghetti at fried chicken, lumapit si Miguel kay Clara. Ang mga lalaking nagmamasid sa iyo kanina sa ballroom, simula niya, ang boses ay seryoso. Kilala mo ba sila? Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Clara. Ang tapang ay napalitan ng takot. Hindi ko sila kilala. Pero nitong mga huling linggo, pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Akala ko noong una, guni-guni ko lang. Bakit may magtatangkang sumunod sa'yo, Clara? May alam ka ba na hindi ko alam? Tanong ni Miguel, ang kanyang dating instincts bilang investigador ay nabubuhay. Umiling si Clara, ngunit umiwas siya ng tingin. Wala. Isa lang akong simpleng ina na nagtatrabaho para sa mga anak ko. Hindi kumbinsido si Miguel. May itinatago si Clara at may kinalaman ito sa panganib na nararamdaman niya. Matapos kumain ang mga bata, si Ellie, ang pinakatahimik at tila artist sa apat, ay lumapit kay Miguel, may hawak na tissue paper na may drawing. Isang stick figure ng isang lalaki, isang babae, at 4 na maliliit na stick figures. Daddy, Mommy, kami, sabi ng bata, ang mga matay kumikislap. Ang salitang Daddy, mula sa labi ng bata ay parang musika sa pandinig ni Miguel, kasabay ng isang matinding kirot. Pinagmasdan niya ang drawing pagkatapos ay ang bata. Kamukhang-kamukha niya. Saan kayo nakatira ngayon, Clara? Tanong niya, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Nagtatrabaho ako bilang freelance graphic artist at online tutor, sagot ni Clara. Kailangan ninyong umalis doon. Hindi na kayo ligtas, sabi ni Miguel, ang desisyon ay buo na sa kanyang isip. Sa penthouse ko muna kayo. Mas ligtas doon. Pero Miguel T. Walang pero-pero, Clara. Responsibilidad ko kayo. Lalo na ang mga bata. Tumingin siya sa 4 na anghel na ngayon ay naglalaro na malapit sa sofa. Hindi ko hahayaang mapahamak sila. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Marco, ang kanyang operations head. Sir, si Ms. Roses po, naghihintay sa labas. Medyo iritado na po. Napabuntong hininga si Miguel. Isa pang problemang kailangan niyang harapin. Ngunit ngayon, may mas mahalaga siyang dapat unahin. Ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang pamilyang ngayon lang niya nalaman na umiiral. Clara, kukunin ko ang mga gamit ninyo bukas. Ihahatid ko na kayo sa penthouse. Marco, ihanda mo ang convoy. Tayo na. Habang palabas sila ng function room, nakasalubong nila si Isabel, ang mukha'y puno ng galit. Miguel! Ano nang nangyayari? Sino ang babaeng iyan at ang mga batang yan? Hinarap ni Miguel si Isabel, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Belle, kailangan nating mag-usap. Pero hindi ngayon. Lumakad siya palapit dito. Umuwi ka na. Tatawagan kita. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag ito, sigaw ni Isabel, agaw pansin sa ilang dumadaan. Si Miguel ay napapikit. Hinawakan niya ang braso ni Isabel. Belle, please. This is not the time or place. Ngunit ang tingin ni Isabel ay napunta kay Clara at sa mga bata na nasa likuran ni Miguel, protektado ng mga tauhan nito. Ang pagkaunawa at pagkatapos ay matinding selos at galit ay dumaan sa kanyang mga mata. Sila ang dahilan kung bakit naging malamig ka sa akin nitong mga nakaraang buwan, hindi ba? Akusa ni Isabel, ang boses ay nanginginig. May iba ka ng pamilya. Hindi sumagot si Miguel. Ano pa nga ba ang sasabihin niya? Ang gabi ng art auction ay nauwi sa isang eskandalo na tiyak nakakalat sa alta sosyedad. Ngunit para kay Miguel, iyon ang pinakamaliit niyang problema.
Ang mas mahalaga ay ang seguridad ni Clara at ng kanyang 4 na anak at ang pag-alam kung sino at bakit sila gustong saktan. Ang penthouse ni Miguel sa pinakatuktok ng isa sa mga pinakamagarang kondominium sa Makati ay tila isang palasyo kumpara sa maliit na apartment ni Clara. Malawak ang espasyo, may mga bintanang mula sahig hanggang kisam na nagpapakita ng nakakasilaw na tanawin ng syudad at napapalibutan ng modernong sining at mamahaling kasangkapan. Ang 4 na bata, sa kabila ng pagod, ay hindi maitago ang kanilang pagkamangha. Si Carlo ay agad na tumakbo papunta sa malaking bintana. Si Nico ay sinuri ang mga gadgets sa entertainment room. Si Ellie ay tahimik na pinagmasdan ang isang malaking painting sa dingding. At si Luis ay yumakap sa binti ni Clara, tila nahihiya pa rin sa bagong paligid. Pasensya na, medyo malaki, sabi ni Miguel, bahagyang nahihiya sa reaksyon ng mga bata. Para sa kanya, ito ay isang bahay lang. Ngunit para sa kanila, ito ay ibang mundo. Malaki. Daddy, para tayong nasa ibabaw ng mundo. Masayang sabi ni Carlo, ang mukha'y nakadikit sa salamin. Ngumiti si Miguel. Sa kabila ng kaguluhan, ang makita ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Inutusan ni Miguel ang kanyang mga kasambahay na ihanda ang guest rooms para kay Clara at sa mga bata. May 3 guest rooms ang penthouse, bawat isa ay may sariling banyo. Pinili ni Clara ang kwartong may 2 queen-sized beds, para magkakasama sila ng mga bata. Habang inaayos ni Clara ang mga bata para matulog, kinausap ni Miguel si Marco sa kanyang study. Marco, kailangan kong malaman lahat tungkol kay Clara Santos sa nakalipas na 5 taon. Trabaho, mga kaibigan, mga kaaway kung meron man. At higit sa lahat, sino ang mga lalaking nagmamasid sa kanya kanina? Ayokong may mangyaring masama sa kanila. Masusunod, sir. Umpisahan ko na ang investigasyon, sagot ni Marco. Tungkol naman po sa seguridad dito sa penthouse, nagdagdag na ako ng 2 pang tauhan sa ground floor at isa sa elevator access. Good. Siguraduhin mong walang sinumang makakalapit sa kanila, lalo na si Isabel o sinumang tauhan niya. Si Miss Roses po tumawag po siya kanina, hinahanap kayo. Galit na galit po, sabi ni Marco. Napabuntong hininga si Miguel. Haharapin ko siya bukas. Sa ngayon, ang pamilya ko muna. Ang salitang pamilya ay may kakaibang bigat at saya kapag binibigkas niya. Nang bumalik si Miguel sa sala, nakita niya si Clara na nakatayo sa balkonahe, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Lumapit siya. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya. Umiling si Clara. Hindi ako makatulog. Masyadong maraming nangyari ngayong gabi. Humarap siya kay Miguel. Salamat sa lahat ng ito, Miguel. Sa pag-aalala mo sa amin. Wala iyon, Clara. Responsibilidad ko kayo. May gusto pa siyang sabihin, mga tanong na bumabagabag sa kanyang isip, ngunit nakita niya ang pagod sa mga mata ni Clara. Magpahinga ka na. Marami pa tayong pag-uusapan bukas. Tumango si Clara at pumasok na sa kwarto kung nasaan ang mga bata. Naiwan si Miguel sa balkonahe, ang isip ay ligalig. Ang biglaang paglitaw ng kanyang 4 na anak ay isang milagro, ngunit kasabay nito ay isang misteryo at panganib na kailangan niyang lutasin. Kinabukasan, maagang nagising si Miguel. Nadatnan niya ang mga bata sa kusina, kasama ang chef ng kanyang penthouse, si Chef Mateo, na masayang naghahanda ng pancakes para sa kanila. Ang tawanan ng mga bata ay pumuno sa buong penthouse, isang tunog na hindi pa niya narinig sa lugar na iyon kailanman. Good morning, Daddy, bati ni Luis, ang pinakamahiyain na ngayon ay tila mas komportable na. Good morning, mga anak, bati ni Miguel, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya at ginulo ang buhok ng bawat isa. Si Clara ay lumabas mula sa kwarto, isang maliit na ngiti rin ang nasa kanyang labi habang pinagmamasdan ang eksena. Mukhang nagkakasundo na kayo ni Chef Mateo, sabi ni Clara. Opo, Mommy. Ang sarap po ng pancakes niya, sabi ni Nico. Habang nag-aalmusal sila, pilit na iniiwasan ni Miguel ang mga seryosong tanong. Gusto muna niyang namnamin ang mga sandaling ito, ang pagkakataong makasama ang kanyang mga anak, na para bang sila ay isang normal na pamilya. Ngunit ang normalidad ay hindi nagtagal. Tumawag si Marco. Sir, may update ako.
Ang dalawang lalaking nagmamasid kay M. Santos kagabi ay namataang malapit sa dati niyang apartment kaninang umaga. Mukhang hinahanap pa rin nila siya. Napatayo si Miguel. CJ, Marco. Bantayan mo sila. Huwag mong hahayaang makalapit sila dito. Pagkatapos ng tawag, hinarap ni Miguel si Clara. Clara, kailangan na talaga nating mag-usap. Tungkol sa panganib na sinasabi mo. Nakita ni Clara ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Miguel. Tumango siya. Pinatulog muna nila ang mga bata para sa afternoon nap sa tulong ng mga kasambahay. Pagkatapos ay naupo sila sa study ni Miguel. Clara, ano ba talaga ang nangyayari? Diretsong tanong ni Miguel. Sino ang humahabol sa'yo at bakit? Nag-aalangan si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Miguel, natatakot ako. Nandito ako, Clara. Hindi kita pababayaan. Pero kailangan kong malaman ang totoo para maprotektahan kita, para maprotektahan natin ang mga bata. Hinawakan niya ang mga kamay ni Clara. Huminga ng malalim si Clara. May nakuha akong isang bagay. Isang bagay na hindi ko dapat nakita. Ano iyon? Isang external drive. Naglalaman ito ng mga transaksyon. Mga pangalan. Mga video. Tungkol sa iligal na gawain. Money laundering, smuggling malakihan ito, Miguel. Saan mo nakuha yan? At sino ang sangkot? Nagtrabaho ako bilang temporary data encoder para sa isang maliit na kumpanya ilang buwan na ang nakalipas. Akala ko, simpleng encoding lang. Pero isang araw, aksidente kong na-access ang isang secured folder. Kinabahan ako, kaya kinopya ko ang laman sa isang external drive. Pagkatapos, nag-resign agad ako. At sino ang may-ari ng kumpanyang iyon? Sino ang mga pangalang nakita mo? Ang mga mata ni Clara ay napuno ng takot. Ang kumpanya ay konektado sa Roses Group of Companies. At ang isa sa mga pangunahing pangalan na paulit-ulit na lumitaw sa ledger ay si Isabel Roses. Natigilan si Miguel. Si Isabel? Ang kanyang nobya? Impossible. Ngunit ang takot sa mga mata ni Clara ay hindi nagsisinungaling. Clara, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tumango si Clara. Miguel. Kaya ako natatakot. Alam ni Isabel na may kopya ako. At gagawin niya ang lahat para makuha ito at patahimikin ako. Ang impormasyong ito ay parang bombang sumabog sa harapan ni Miguel. Si Isabelle, ang babaeng pinaplano niyang pakasalan, o iyon ang inaakala ng lahat, ay sangkot sa ganito kalaking iligal na operasyon. At ngayon, si Clara at ang kanilang mga anak ang nasa panganib dahil dito. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya hahayaang matalo. Poprotektahan niya ang kanyang pamilya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kalabanin ang babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan. Ang pagbubunyag ni Clara tungkol sa external drive at sa pagkakasangkot ni Isabel Roses ay nag-iwan kay Miguel na tuliro at puno ng galit. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng nakasama niya sa loob ng halos 2 taon ay may kakayahang gumawa ng mga ganoong bagay. Ngunit ang ebidensya, ang takot sa mga mata ni Clara, ang mga kahina-hinalang tauhan na sumusunod dito, ay hindi maipagkakaila. Nasaan ang external drive ngayon, Clara? Tanong ni Miguel, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Nakatago. Sa isang ligtas na lugar na ako lang ang nakakaalam, sagot ni Clara. Hindi ko dinala dito. Masyadong delikado. Tumango si Miguel. Kailangan nating makuha yun. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung alam ni Isabel na nasa iyo pa rin yun, gagawin niya ang lahat para makuha ito. Alam ko, Miguel. Kaya nga ako nag-iingat. Ang inaalala ko lang ay ang mga bata. Huwag kang mag-alala sa kanila. Poprotektahan ko sila. Tinitigan ni Miguel si Clara. At poprotektahan din kita. May kung anong kumislap sa mga mata ni Clara, pasasalamat, marahil, o isang bakas ng dating pagtitiwala. Sa mga sumunod na araw, ang penthouse ni Miguel ay naging isang pugad ng seguridad at, sa kabila ng tensyon, ng pamilya. Si Miguel ay nag-utos ng mas mahigpit na seguridad. Ang bawat sulok ng gusali ay binabantayan. Ang mga pagkain nila ay personal na sinusuri. Kahit ang mga staff ng penthouse ay dumaan sa muling background check.
Samantala, sinubukan ni Miguel na magpanggap na normal ang lahat sa harap ng mga bata. Naglalaan siya ng oras para makipaglaro sa kanila, tulungan sila sa kanilang mga munting proyekto, at pakinggan ang kanilang mga kwento. Si Carlo, ang leader, ay laging may bagong ideya para sa laro. Si Nico, ang inventor, ay ipinagmamalaki ang kanyang mga imbensyon na gawa sa mga lumang kahon at sirang laruan. Si Ellie, ang artist, ay tahimik na nagdodrawing, ngunit paminsan-minsan ay ipinapakita kay Miguel ang kanyang mga obra. At si Luis, ang bunso, ay unti-unti nang nawawala ang hiya at madalas nang yumayakap kay Miguel. Sa bawat araw na kasama niya ang kanyang mga anak, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ni Miguel para sa kanila. At kasabay nito, ang kanyang determinasyon na protektahan sila. Isang gabi, matapos patulugin ang mga bata, naabutan ni Miguel si Clara sa study, nakatitig sa isang lumang litrato nila noong sila ay bagong kasal pa. Ang ngiti sa litrato ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Naaalala mo pa ba ito? Tanong ni Clara, hindi lumingon. Lumapit si Miguel. Sa Tagaytay. Ang ating unang anibersaryo. Masaya tayo noon, di ba? Maihimig ng lungkot sa boses ni Clara. Ano ang nangyari sa atin, Miguel? Umupo si Miguel sa tabi niya. Ako, Clara. Ako ang nangyari. Masyado akong naging abala sa trabaho, sa pagpapalago ng kumpanya. Nakalimutan ko kung ano ang mas mahalaga. Nakalimutan kita. Umiling si Clara. Hindi lang ikaw, Miguel. Marahil, pareho tayong may pagkukulang. Masyado tayong bata noon. Hindi natin alam kung paano pangalagaan ang meron tayo. Katahimikan. Tungkol kay Isabel, basag ni Clara sa katahimikan. Ano ang plano mo? Napabuntong hininga si Miguel. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang pagkakasangkot niya. At kailangan kong siguraduhin na hindi ka na niya guguluhin. Mag-iingat ka, Miguel. Mapanganib siyang kalaban. May koneksyon siya, may pera. Alam ko. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Tumingin siya kay Clara. Ang mas kinatatakutan ko ay ang may mangyaring masama sa inyo ng mga bata. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng study ay bahagyang bumukas at sumilip si Ellie. Mommy! Daddy! Hindi po ako makatulog. Umiti si Miguel at kinarga si Ellie. Halika rito, Campen. Ano ang gumugulo sa isip mo? Yumakap si Ellie kay Miguel. Nag-aalala po ako. May masamang tao po ba na gustong saktan si Mommy? Nagkatinginan sina Miguel at Clara. Ang inosenteng tanong ng bata ay tumama sa kanilang mga puso. Walang sinumang mananakit kay Mommy, Ellie, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng katiyakan. Nandito si Daddy para protektahan kayong lahat. Hinalikan niya sa noo si Ellie at ibinalik sa kwarto. Pagbalik niya sa study, nakita niya si Clara na umiiyak ng tahimik. Clara, di. Natatakot ako para sa kanila, Miguel, sabi ni Clara, ang boses ay basag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung ti. Niyakap ni Miguel si Clara. Ilve, huwag kang mag-isip ng ganyan. Gagawin ko ang lahat para maging ligtas kayo. Pangako. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Clara ang init at seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. At sa puso ni Miguel, ang pagdududa kay Isabelle ay napalitan ng isang matinding determinasyon na panagutin ito sa kanyang mga kasalanan. Kinabukasan, nagpa siya si Miguel na harapin si Isabelle. Iniwan niya si Clara at ang mga bata sa pangangalaga ni Marco at ng kanyang pinakamatapat na tauhan. Nagtungo siya sa opisina ni Isabel sa Roses Tower. Ang opisina ni Isabelle ay kasing elegante at kasing intimidating niya. Mula sa mamahaling kasangkapan hanggang sa mga abstract painting sa dingding, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Miguel, darling. Nag-abala ka pang pumunta dito, bati ni Isabelle, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Nakasuot siya ng isang pulang power suit na lalong nagpapatingkad sa kanyang otoridad. Belle, kailangan nating mag-usap, sabi ni Miguel, umupo sa upuang nasa harap ng kanyang lamesa nang hindi inaalo. Tungkol saan? Sa bago mong pamilya, may sarkasmo sa boses ni Isabelle. Hindi lang tungkol doon, Belle. Tungkol din sa mga illegal mong gawain. Ang ngiti ni Isabelle ay biglang naglaho. Ano ang pinagsasabi mo? Money laundering.
Smuggling. Ang charity foundation mo bilang front. Huwag ka nang magkaila, Belle. Alam ko na ang lahat. Tumawa si Isabel, isang tawang walang saya. At sino ang nagsumbong sa'yo? Ang babaeng yun? Si Clara. Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. At hindi ko hahayaang makalusot ka. Talaga, Miguel? At ano ang gagawin mo? Isusumbong mo ako. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? May pruweba ka ba, hamon ni Isabel? Wala pa sa ngayon. Pero makakahanap ako. At kapag nahanap ko iyon, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Tumayo si Isabelle at lumapit kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag mo akong subukan, Miguel. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Baka pagsisihan mo ito. Mas magsisisi ako kung hahayaan kitang saktan ang pamilya ko, matigas na sabi ni Miguel. Tumayo na rin siya. Layuan mo si Clara at ang mga anak ko, Isabel. Ito ang una at huling babala ko. Pagkasabi noon, tinalikuran na ni Miguel si Isabel. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, alam niyang nagsimula na ang isang mapanganib na laro. Isang laro ng pusa at daga, kung saan ang buhay ng kanyang pamilya ang nakataya. Ngunit hindi siya urong. Lalaban siya hanggang sa huli. Pagka-uwi ni Miguel sa penthouse, agad niyang tinipon sina Clara, Marco, at ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Atty. Ben Cervantes. Ikinuwento niya ang naging pag-uusap nila ni Isabel. Malinaw na hindi siya atras, sabi ni Atty. Cervantes. At kung totoo ang mga paratang, gagawin niya ang lahat para hindi mabunyag ang kanyang mga sikreto, kasama na ang paggamit ng dahas. Kaya kailangan nating maunahan siya, sabi ni Miguel. Clara, ang external drive. Kailangan na nating makuha yun. Nasa isang safety deposit box sa isang maliit na bangko sa probinsya. Sa pangalan ng yumaong lola ko, paliwanag ni Clara. Kailangan kong personal na pumunta doon para makuha ito. Masyadong delikado kung ikaw lang mag-isa, sabi ni Marco. Maaaring may nagmamanman na sayo. Sasama ako sayo, Clara, desididong sabi ni Miguel. Marco, ihanda mo ang isang low-profile na team. Atty. Cervantes, kapag nakuha na natin ang drive, kailangan nating suriin agad ang laman at ihanda ang kaso. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, umalis sina Miguel at Clara, kasama ang isang maliit na team ng security ni Miguel na nakasibilyan. Gumamit sila ng isang ordinaryong van para hindi makatawag ng pansin. Ang mga bata ay naiwan sa penthouse sa pangangalaga ni Susan Reyes, ang matagal ng executive assistant ni Miguel na naging parang lola na rin sa kanila, kasama ang ilang piling tauhan. Ang biyahe papunta sa probinsya ay tahimik. Si Clara ay balisa, habang si Miguel naman ay alerto sa paligid. Paminsan-minsan, nagkakatinginan sila, at sa mga tingin na iyon, may hindi masabi na pangamba at pag-asa. Nang makarating sila sa bangko, sinamahan ni Miguel si Clara sa loob. Ang proseso ng pagkuha ng laman ng safety deposit box ay mabilis lang. Sa loob ng isang maliit na silid, binuksan ni Clara ang kahon. Naroon nga ang isang maliit na external drive. Ito na, Miguel, sabi ni Clara, iniaabot ang drive kay Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hinawakan ni Miguel ang drive, pagkatapos ay ang kamay ni Clara. Magiging maayos ang lahat, Clara. Pangako. Sa kanilang paglabas ng bangko, napansin ni Miguel ang isang itim na SUV na nakapark sa kabilang kalsada. Ang mga bintana nito ay heavily tinted. Dalawang lalaki ang nakatayo sa labas nito, tila nagmamasid. Marco, may kasama tayo, bulong ni Miguel sa kanyang earpiece. Plan ni. Mabilis silang sumakay sa van. Ang itim na disigu ay agad na sumunod sa kanila. Nagsimula ang isang habulan sa makikitid na kalsada ng probinsya. Kumapit kayo, sigaw ni Miguel. Ang driver niya, isa sa kanyang pinakamagagaling na tauhan, ay sanay sa ganitong sitwasyon. Mabilis at eksakto ang bawat liko at manyobra. Sa likod, si Clara ay napapapikit sa takot, hawak ang kamay ni Miguel. Ang mga putok ng baril ay nagsimulang marinig. Tinatamaan ang likuran ng kanilang van. Sir, kailangan nating makalayo dito, sigaw ng isa sa mga security. May shortcut akong alam papunta sa highway, sabi ng driver.
Sa isang matapang na manyobra, iniliko ng driver ang van sa isang masukal na daan. Ang ACGU ay nahirapang sumunod. Pagdating nila sa highway, mas lalo pa nilang binilisan ang takbo. Sa tulong ng isa pang team ni Miguel na nag-aabang sa highway, nagawa nilang malito at maiwanan ang humahabol na thi. Nakarating sila pabalik sa Maynila ng ligtas, ngunit ang tensyon ay hindi nawala. Agad nilang dinala ang external drive sa isang secure na location kung saan naghihintay si Atchongi Cervantes at isang team ng tech experts. Ang laman ng drive ay mas malala pa sa inaasahan nila. Detalyadong listahan ng mga bank accounts, mga pangalan ng mga politiko at negosyante, mga video ng mga palihim na transaksyon, at mga audio recording ng mga usapan. Si Isabel Roses ang nasa sentro ng lahat ng ito, kasama ang kanyang ama, si Senator Antonio Roses, at si Ricardo Ricky T. Vargas, isang kilalang business rival ni Miguel na matagal nang may galit sa kanya. Ito na ang kailangan natin, sabi ni Atty. Cervantes, ang mukha'y seryoso. Pero kailangan nating mag-ingat sa paggamit nito. Masyadong makapangyarihan ang mga taong sangkot dito. Kailangan nating magplano ng isang bitag, sabi ni Miguel. Isang bitag na hindi lang si Isabelle ang mahuhuli, kundi lahat ng kasabwat niya. Sa mga sumunod na araw, abala sina Miguel at Atty. Cervantes at Marco sa pagpaplano. Ginamit ni Miguel ang kanyang mga koneksyon sa ilang matataas at mapagkakatiwalaang opisyal sa gobyerno para bumuo ng isang special task force na hahawak sa kaso. Ang plano, magkakaroon ng isang tiliki ng ilang piling impormasyon mula sa drive para ma-pressure si Isabelle at ang kanyang mga kasabwat. Kasabay nito, magkakaroon ng isang peking buyer ng mga iligal na produkto ni Isabelle, na sa katotohanan ay isang undercover agent. Ang transaksyon ay magaganap sa isa sa mga warehouse ni Isabelle, kung saan naroroon ang lahat ng ebidensya. Sa tamang oras, papasukin ng task force ang warehouse. Si Clara, sa kabila ng kanyang takot, ay pumayag na maging bahagi ng plano. Siya ang magiging key contact person ng peking buyer, gamit ang kaalaman niya mula sa drive. Sigurado ka ba dito, Clara? Tanong ni Miguel, puno ng pag-aalala. Masyadong delikado. Miguel, kailangan kong gawin ito. Para sa mga anak natin. Para matapos na ang lahat ng ito, matapang na sabi ni Clara. Ang araw ng operasyon ay dumating. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si Clara, suot ang isang wire, ay nakipagkita sa buyer sa isang coffee shop. Ang usapan ay naging maayos. Ang transaksyon ay itinakda sa warehouse ni Isabel kinabukasan ng gabi. Si Miguel ay nasa command center kasama si Marco at ang hepe ng task force, pinagmamasdan ang lahat sa pamamagitan ng mga hidden cameras at listening devices. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Clara. Nang gabing iyon, bago ang operasyon, pinuntahan ni Miguel si Clara sa kwarto nito. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Clara, mag-iingat ka bukas, ha, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang mga kamay. Miguel. At ikaw din ni. Tumingin si Clara sa mga mata ni Miguel. Salamat sa lahat. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Clara. Binigyan mo ako ng 4 na napakagandang dahilan para mabuhay at lumaban. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ang nag-usap. Sa mga sandaling iyon, ang dating pagmamahalan ay tila muling nabuhay, mas matatag at mas malalim. Hinalikan ni Miguel si Clara sa noo. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Ang gabi ng operasyon ay dumating. Ang warehouse ni Isabel ay napapalibutan na ng mga tauhan ng task force, naghihintay lang ng hudyat. Si Clara ay nasa loob, kasama ang e-buyer, nakikipag-usap kay Isabel at Ricardo Vargas. Ang usapan ay naging mainit. Tila may naramdamang kakaiba si Isabel. Sino ka ba talaga? Tanong ni Isabel sa e-buyer, ang mga mata ay nanlilisik. Sa command center, nagbigay ng hudyat si Miguel. Pasok! Ang mga tauhan ng task force ay sabay-sabay na pumasok sa warehouse. Nagkaroon ng kaguluhan. Si Isabelle at Vargas ay nagtangkang tumakas, ngunit naharang sila. Si Clara ay mabilis na inilayo ni Marco sa gitna ng gulo. Nang mahuli na ang lahat, lumapit si Miguel kay Isabelle, na ngayon ay nakaposas na. Tapos na ang laro mo, Belle, sabi ni Miguel, ang boses ay malamig.
Umisi si Isabel. Hindi pa ito tapos, Miguel. Babalikan kita. Ngunit alam ni Miguel na tapos na nga. Ang ebidensya ay nakuha. Ang mga kasabwat ay nahuli. Ang katarungan ay mangingibabaw. Niyakap ni Miguel si Clara ng mahigpit. Okay ka lang? Tumango si Clara, ang mga luhay dumadaloy sa kanyang pisngi. Salamat sa Diyos, okay lang ako. Sa wakas, natapos na ang panganib. Ngunit isang bagong kabanata pa lang ang magsisimula para kina Miguel, Clara, at sa kanilang 4 na anak. Ang kabanata ng paghilom, pagpapatawad, at pagbuo ng isang pamilyang matagal nang dapat nabuo. Ang bayahe pabalik sa penthouse ay nababalot ng kakaibang katahimikan. Tapos na ang operasyon, nahuli na ang mga may sala, ngunit ang bigat ng mga nagdaang araw ay ramdam pa rin sa hangin. Si Clara ay nakasandal sa balikat ni Miguel, ang mga mata ay nakapikit ngunit halatang hindi natutulog. Hawak ni Miguel ang kanyang kamay, marahang pinipisil ito paminsan-minsan, isang tahimik na pagpapakita ng suporta at kumport. Pagdating nila sa penthouse, nadatnan nila ang 4 na bata na mahimbing nang natutulog sa sala, nakakalat ang mga laruan sa paligid. Si Eve Susan ay nagbabasa ng libro sa isang tabi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita sila. Kumusta ang lahat? Mahinang tanong ni Miguel. Ayos naman sila, sir. Medyo nag-alala lang kanina kung bakit hindi pa kayo umuuwi, pero napagod din sa kakalaro, sagot ni Eve Susan. Mabutit ligtas kayong nakabalik. Dahan-dahang binuhat ni Miguel si Luis, habang si Clara naman ay inalalayan si Ellie. Tinulungan sila ni Marco at ng isa pang tauhan na buhatin sina Carlo at Nico papunta sa kanilang kwarto. Maingat nila itong inihiga sa kama, kinumutan at hinalikan sa noo. Nang silang dalawa na lang ni Clara ang naiwan sa sala, umupo sila sa sofa, parehong pagod ngunit may kung anong hindi mapakali. Sa wakas, tapos na, bulong ni Clara, tila hindi pa rin makapaniwala. Ang mga imahe ng warehouse, ang mga baril, ang takot, sariwa pa rin sa kanyang isipan. Tapos na ang panganib mula kay Isabel, sabi ni Miguel. Pero marami pa tayong kailangang harapin. Tumingin si Clara kay Miguel, ang kanyang mga matay puno ng agam-agam. Ano-ano na ang mangyayari sa atin ngayon, Miguel? Sa mga bata. Lumapit si Miguel kay Clara, hinawakan ang kanyang mukha. Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Ligtas na ang mga anak natin. Tinitigan niya ito sa mata. Clara, hindi ko alam kung ano ang eksaktong plano ng tadhana para sa atin, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na kayo iiwan. Hinding-hindi na. Mailuha na namuo sa mga mata ni Clara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Natatakot pa rin ako, Miguel, pag-amin niya. Natatakot ako sa kung ano ang sasabihin ng mga tao, kung paano ito makakaapekto sa mga bata, kung paano tayo magsisimula ulit. Niyakap ni Miguel si Clara ng mahigpit. Leve, hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Clara. Nandito ako. Magkasama nating haharapin ang lahat. Pangako yan. Sa yakap na iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Clara ang isang antas ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang mga braso ni Miguel ay naging kanyang kanlungan, ang kanyang pangako ay naging kanyang lakas. Hindi nila namalayan ang oras. Nang magsimulang sumilip ang unang sinag ng araw sa bintana, doon lang sila naghiwalay ng yakap. Parehong may ngiti sa labi, kahit na may bakas pa rin ang pagod. Kailangan na nating magpahinga, sabi ni Miguel. Tumango si Clara. Salamat, Miguel. Sa lahat-lahat. Walang anuman, Clara. Matulog ka na. Bukas, panibagong araw. Panibagong simula. Iniwan ni Miguel si Clara sa sala at nagtungo sa kanyang silid. Ngunit bago siya pumasok, sumilip muna siya sa kwarto ng mga bata. 4 na anghel na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na kanilang naiwasan. Pinagmasdan niya ang bawat isa, si Carlo na may bahagyang kunot sa noo kahit tulog, si Nico na maihawak na maliit na robot, si Ellie na nakayakap sa kanyang sketchpad, at si Luis na nakanguso pa. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Ito ang kanyang pamilya. At gagawin niya ang lahat para mapanatili silang ligtas at masaya. Ang laban kay Isabelle ay tapos na,
Ngunit ang laban para sa isang normal at masayang buhay para sa kanyang pamilya ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, handa siyang ipaglaban ito hanggang sa huli. Hindi pa man sumisikat ng lubusan ang araw, ang penthouse ni Miguel ay ginising na ng sunod-sunod na tawag sa telepono at mga notifikasyon sa social media. Ang balita tungkol sa operasyon sa warehouse ni Isabel Roses, ang pagkakahuli sa kanya, sa kanyang ama na si Senator Roses, at kay Ricardo Vargas, kasama ang ilang detalye tungkol sa money laundering at smuggling, ay kumalat na parang apoy. Ngunit hindi lang iyon ang laman ng balita. Ang collateral damage inang eskandalo ay ang biglaang paglitaw ng key secret family ni Miguel Imperial. Ang mga larawan nila ni Clara kasama ang 4 na bata noong art auction na una nang na-dismiss bilang chismis ay muling lumutang, ngayon ay may kasamang mga espekulasyon at katanungan. Sir, ang mga reporters po, nagkakagulo na sa lobby ng building, balita ni Marco kay Miguel sa telepono. May mga nag-aabang na rin sa labas ng gate. Napabuntong hininga si Miguel. Inaasahan na niya ito. Walang sinumang papapasukin, Marco. Walang interview. Walang statement. Lockdown muna tayo. Pagbaba niya ng telepono, nadatnan niya si Clara sa kusina, nakatitig sa tablet, ang mukha'y maputla. Pinapakita sa screen ang mga headlines, Roses Empire, guguho dinli, kasunod ng mas maliliit na ulo ng balita. Sino dens misteryosong babae apat anak kay Miguel Imperial? Nakita mo na, malungkot na tanong ni Clara, hindi inaalis ang tingin sa screen. Umupo si Miguel sa tabi niya. Huwag mo nang basahin yan, Clara. Puro espekulasyon lang yan. Pero totoo ang iba, Miguel. Totoong may 4 tayong anak na hindi alam ng mundo. Totoong naghiwalay tayo. Paano natin ito ipapaliwanag sa mga bata kapag narinig nila ito sa iba? Ito ang isa sa mga kinatatakutan ni Clara, ang epekto ng eskandalo sa kanilang mga anak. Hindi pa sila handa sa ganitong klase ng atensyon. Kakausapin natin sila, sabi ni Miguel. Sa paraang maiintindihan nila. Pero sa ngayon, kailangan natin silang protektahan mula sa lahat ng ito. Pumasok ang 4 na bata sa kusina, sariwa pa sa paggising, ang mga mukha'y naghahanap ng almusal. Wala silang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari sa labas ng kanilang munting mundo. Good morning, Mommy. Good morning, Daddy, masiglang bati ni Carlo. Umiti sina Miguel at Clara, pilit na itinago ang kanilang mga alalahanin. Good morning, mga anak. Habang nag-aalmusal sila, nagkunwari sina Miguel at Clara na normal ang lahat. Ngunit sa bawat ngiti at tawa ng mga bata, mas lalong tumitindi ang determinasyon ni Miguel na protektahan sila. Pagkatapos ng almusal, tinawag ni Miguel si Atty. Ben Cervantes. Ben, kailangan nating maglabas ng opisyal na pahayag. Isang maikli at direktang pahayag. Kinukumpirma ko ang pagkakaroon ko ng 4 na anak kay Clara Santos, ang aking dating asawa. Hihilingin natin sa media na igalang ang privacy ng mga bata, lalo na't menor de edad sila. At sasabihin nating hindi na kami magbibigay ng karagdagang komento tungkol sa aming personal na buhay. Masusunod, Miguel. Ihanda ko na agad, sagot ni Atty. Cervantes. Maya-maya, tinipon ni Miguel at Clara ang mga bata sa sala. Mga anak, may kailangan kaming sabihin sa inyo. Simula ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Clara. Tungkol po saan, Daddy, tanong ni Nico, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Alam niyo ba na minsan, ang mga tao ay gustong-gusto malaman ang tungkol sa buhay ng ibang tao, kahit hindi nila ito kilala, tanong ni Clara, sinubukang gawing simple ang paliwanag. Tumango ang mga bata. Well, dahil si Daddy niyo ay medyo kilala sa kanyang trabaho, patuloy ni Miguel, maraming tao ngayon ang gustong malaman ang tungkol sa atin, sa akin, kay mommy niyo, at lalo na sa inyong 4. Bakit po, tanong ni Ellie. Dahil para sa kanila, bago kayo. At dahil kamukha ko kayo, sabi ni Miguel, isang maliit na ngiti ang sumilay. Maaaring may makita kayong mga litrato natin sa TV o sa internet, o may marinig kayong mga usapan tungkol sa atin. Ang iba ay maaaring maganda, ang iba ay maaaring hindi. Ang mahalaga, dagdag ni Clara, ay alam ninyo ang totoo. At ang totoo, mahal na mahal namin kayo. At kahit anong mangyari, pamilya tayo. Yumakap si Luis kay Clara. Pamilya po tayo, Mommy. Anak.
Pamilya tayo, sabi ni Miguel, ginulo ang buhok ni Luis. Kaya kung may marinig man kayo o makita na hindi nyo naiintindihan, o nagpapalungkot sa inyo, sabihin nyo agad sa amin ni Mommy, ha? Sabay-sabay na tumango ang apat na bata. Hindi man nila lubos na naunawaan ang lahat, naramdaman nila ang pagmamahal at katiyakan mula sa kanilang mga magulang. Sa labas ng penthouse, ang media frenzy ay nagpapatuloy. Ngunit sa loob, si Miguel at Clara ay nagsimula ng magtayo ng isang pader ng pagmamahal, pagtitiwala at proteksyon para sa kanilang pamilya. Alam nilang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, ngunit handa silang harapin ito ng magkasama. Ang opisyal na pahayag ni Miguel ay inilabas ni Atty. Cervantes kinahapunan. Gaya ng inaasahan, umani ito ng iba't ibang reaksyon. May mga humanga sa kanyang katapatan, may mga naintriga lalo at may mga bumatikos. Ngunit para kay Miguel, isa lang ang mahalaga, ang kapakanan ng kanyang mga anak. Kinagabihan, habang pinapatulog nila ang mga bata, napansin ni Miguel na si Carlo ay tahimik at tila malalim ang iniisip. May problema ba, Campen? Tanong ni Miguel. Tumingin si Carlo sa kanya. Daddy, yung mga tao po ba sa labas, galit sila sa atin? Umupo si Miguel sa tabi ng kama ni Carlo. Hindi sila galit, anak. Curious lang sila. At minsan, kapag curious ang mga tao, nakakapagsabi sila ng mga bagay na hindi maganda, kahit hindi nila sinasadya. Pero bakit po nila kailangang malaman ang tungkol sa atin? Dahil espesyal kayo, sabi ni Miguel, ngumiti. Espesyal kayo sa amin ni Mommy. At minsan, ang mga espesyal na bagay, pinag-uusapan ng mga tao. Hinawakan niya ang kamay ni Carlo. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Ikaw si Carlo Imperial, anak namin ni Mommy, kapatid ni Nico, Ellie at Luis. At mahal na mahal ka namin. Yun lang ang dapat mong paniwalaan. Tumango si Carlo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Niyakap niya si Miguel. Mahal din po kita, Daddy. Sa mga simpleng salitang iyon, naramdaman ni Miguel ang isang kakaibang lakas. Ang mga hamon sa labas ay maaaring malaki, ngunit ang pagmamahal sa loob ng kanilang pamilya ay mas malaki pa. At iyon ang magiging sandata nila sa anumang unos na darating. Lumipas ang ilang araw na tila isang pelikula ang buhay ni Miguel. Ang media ay hindi pa rin tumitigil, bagamat bahagyang nabawasan ang intensidad matapos ang opisyal na pahayag. Nagpasya sina Miguel at Clara na mas makabubuti para sa mga bata kung mananatili muna sila sa loob ng penthouse, kung saan kontrolado nila ang impormasyong nakakarating sa mga ito. Online classes muna ang naging setup para hindi sila mahuli sa pag-aaral. Ngunit alam nilang hindi ito maaaring magtagal. Kailangan ng mga bata ng normalidad, ng interaksyon sa ibang bata, ng isang kapaligirang malayo sa anino ng eskandalo. Pagkatapos ng masusing pag-uusap at paghahanda, nagdesisyon sila na ilipat ang mga bata sa isang bagong eskwelahan, isang mas maliit, mas pribado, at kilala sa kanilang mahigpit na polisiya sa privacy ng mga estudyante. Ang unang araw ng mga bata sa bagong eskwelahan ay puno ng halo-halong emosyon. Si Carlo, bilang panganay, ay nagpakita ng tapang, ngunit baka sa kanyang mga mata ang kaunting kaba. Si Nico ay excited na makakita ng mga bagong science projects. Si Ellie ay mahigpit na hawak ang kanyang sketchpad, tila doon kumukuha ng lakas. At si Luis ay nakakapit sa kamay ni Clara, ayaw bumitaw. Okay lang yan, mga anak, sabi ni Miguel, lumuhod para magpantay sila. Magiging masaya kayo dito. Marami kayong makikilalang bagong kaibigan. Paano po kung may magtanong tungkol sa atin, Daddy? Mahinang tanong ni Ellie. Ngumiti si Clara. Sabihin niyo lang ang totoo. Na kayo sina Carlo, Nico, Ellie at Luis. At kung may iba pa silang tanong, sabihin niyo na kausapin na lang kami ni Daddy niyo. Hinatid nila ang mga bata hanggang sa pintuan ng kanilang classroom. Ang mga guro ay mababait at welcoming. Bago sila iwan, niyakap nila ng mahigpit ang bawat isa. Mag-behave kayo, ha? Sundin niyo ang teacher niyo, bili ni Clara. At huwag kalimutang mag-enjoy, dagdag ni Miguel, kumindat. Habang naglalakad sila palayo sa classroom, hindi mapigilan ni Clara ang mapaluha. Sana maging okay sila, Miguel. Sana hindi sila mahirapan. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Clara. Magiging okay sila. Matatapang ang mga anak natin. At nandito tayo para sa kanila, anumang mangyari.
Maghapon silang balisa. Si Miguel ay pilit na nag-focus sa trabaho sa kanyang home office, habang si Clara naman ay pilit na inabala ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit ng mga bata at pagpaplano ng kanilang mga susunod na araw. Ngunit ang kanilang mga isip ay nasa eskwelahan, iniisip kung kumusta na ang kanilang mga anak. Nang oras na ng uwian, halos sabay silang napatakbo papunta sa sasakyan. Naabutan nila ang mga bata na naghihintay sa designated waiting area, kasama ang kanilang mga guro. "Mommy! Daddy," sigaw ni Luis nang makita sila, agad na tumakbo at yumakap. Sunod-sunod na nagsilapitan ang tatlo pa, ang kanilang mga mukha'y puno ng iba't ibang kwento. "Kumusta ang unang araw nyo?" tanong ni Miguel, sabik na malaman. "Okay naman po, Daddy," sabi ni Carlo. "May bago po akong kaibigan, si Jake. Ang galing niya po sa basketball. Ako naman po, Daddy, nakakita po ako ng malaking aquarium sa library. Ang daming isda," kwento ni Nico. Si Ellie ay tahimik lang, ngunit may maliit na ngiti sa kanyang labi. Ipinakita niya ang kanyang sketchpad, isang drawing ng kanyang classroom, na may mga bagong mukha ng mga kaklase. "Ang ganda naman yan, Ellie," puri ni Clara. "Sino-sino sila?" Itinuro ni Ellie ang bawat mukha sa drawing, binabanggit ang mga pangalan ng kanyang mga bagong kaklase. Nakahinga ng maluwag sina Miguel at Clara. Mukhang naging maganda naman ang unang araw ng mga bata. May mga kaunting hiya at kaba, pero higit sa lahat, may bagong pag-asa. Sa biyahe pa uwi, hindi tumigil sa pagkukwento ang mga bata. Si Luis ay nakatulog sa kandungan ni Clara, pagod ngunit masaya. Pagdating sa penthouse, habang naghahanda ng merienda si Clara, lumapit si Miguel. Sabi ko sa'yo, magiging okay sila." Ngumiti si Clara. "Nga. Salamat sa Diyos." Tumingin siya kay Miguel. "At salamat sa'yo, Miguel. Sa pagiging matatag para sa amin. Ginagawa ko lang ang dapat, Clara. Para sa pamilya natin." Nang gabing iyon, matapos ang hapunan at ang pagtulong sa mga bata sa kanilang mga takdang aralin, na masayang ipinagmalaki ni Nico dahil may homework na siya, nagkaroon ng pagkakataon sina Miguel at Clara na mag-usap ng masinsinan. "Mukhang kailangan na nating pag-usapan ang tungkol sa ating dalawa, Miguel," simula ni Clara, medyo nag-aalangan. Tumango si Miguel. Alam niyang darating sila sa puntong ito. Ang katahimikan sa study ni Miguel ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Nakaupo sila ni Clara sa magkabilang dulo ng isang leather na sofa, may isang tasa ng tsaa sa pagitan nila na hindi pa nagagalaw. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog at ang tanging maririnig ay ang malayong ugong ng syudad sa labas. Ano ba tayo ngayon, Miguel?" basag ni Clara sa katahimikan, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Alam kong nandito ka para sa mga bata, at nagpapasalamat ako ng sobra para doon. Pero tayo? May tayo pa ba?" Ang tanong ay matagal nang bumabagabag sa isip ni Miguel. Mula nang muli silang magkita, ang kanyang mundo ay umikot sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga anak at ni Clara. Ang mga personal niyang damdamin ay pansamantala niyang isinantabi. Ngunit ngayon, sa harap ng direktang tanong ni Clara, hindi na niya ito maaaring iwasan. "Clara," simula niya, hinahanap ang tamang mga salita. "Ang totoo, hindi ko rin alam. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang tanging malinaw sa akin ngayon ay gusto kong maging ama sa mga anak natin, sa paraang hindi ko nagawa noon. At gusto kong nandito ka." "Nandito ako, Miguel." Para sa mga bata, mabilis na sagot ni Clara. "Pero ang ibig kong sabihin, bilang ano?" Napabuntong hininga si Miguel. "Naaalala mo ba noong una tayong nagkakilala? Yung spark? Yung pakiramdam na para bang matagal na tayong magkakilala, kahit kakakilala pa lang natin?" Tumango si Clara, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Naaalala ko. Akala ko noon, yun na yun. Tayo na hanggang sa huli." "Ako rin," pag-amin ni Miguel. "Pero sinira ko yun. Masyado akong naging makasarili. Inuna ko ang ambisyon ko, ang trabaho ko. Hindi ko nakita na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Hindi lang ikaw, Miguel. May pagkukulang din ako. Siguro, masyado akong umasa na maiintindihan mo ako nang hindi ko sinasabi. Siguro, hindi rin ako lumaban para sa atin. Pero iba na ngayon, Clara," sabi ni Miguel, lumapit ng bahagya.
Nagbago na ako. O mas tamang sabihin, binago ako ng mga anak natin. Ipinakita nila sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Tinitigan niya si Clara. At sa mga nagdaang linggo, habang kasama kita, habang nakikita ko kung gaano kakatapang, kung gaano kakamahal sa mga bata, may nararamdaman akong bumabalik, Clara. Ang puso ni Clara ay kumabog ng malakas. Natatakot siyang umasa. Natatakot siyang masaktan muli. Miguel, hindi na tayo mga bata. Marami nang nangyari. May 4 na batang umaasa sa atin. Hindi ito pwedeng maging isang-isang laro lang. Alam ko, Clara. At hinding-hindi ko gagawing laro ang nararamdaman ko o ang kinabukasan ng pamilya natin. Hinawakan niya ang kamay ni Clara na malamig at bahagyang nanginginig. Hindi ko sinasabing kalimutan natin ang nakaraan. Pero pwede ba nating bigyan ng isa pang pagkakataon ang tayo? Dahan-dahan. Walang pilitan. Hayaan nating ang puso natin ang magdikta. Tumingin si Clara sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ang init ng kamay ni Miguel ay pamilyar, ngunit may bagong pakiramdam, isang pakiramdam ng seguridad, ng pangako. Ngunit ang mga pangamba ay naroon pa rin. Natatakot ako, Miguel, bulong niya. Natatakot akong umasa na naman tapos masasaktan lang ulit ako. Masasaktan ang mga bata. Naiintindihan ko ang takot mo, Clara. At hindi kita pipilitin. Binitawan niya ang kamay nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Pero sana malaman mo, seryoso ako. At gagawin ko ang lahat para patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa isa pang pagkakataon. Hindi lang bilang ama ng mga anak natin, kundi bilang si Miguel na minahal mo noon. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Clara. May bahagi sa kanya na gustong maniwala, na gustong sumugal muli. Ngunit may bahagi rin na sumisigaw ng pag-ingat. Bigyan mo ako ng panahon para mag-isip, Miguel, sabi niya sa wakas. Masyadong marami ang dapat kong iproseso. Tumango si Miguel, isang maliit na ngiti ng pag-unawa ang nasa kanyang labi. Kahit gaano katagal, Clara. Maghihintay ako. Tumayo na si Clara. Salamat sa pag-unawa, Miguel. Matutulog na ako. Good night, Clara. Pagkaalis ni Clara, naiwan si Miguel sa study, malalim ang iniisip. Alam niyang hindi magiging madali ang daan pabalik sa puso ni Clara. Maraming sugat ang kailangang hilumin, maraming pagdududa ang kailangang pawiin. Ngunit handa siyang gawin ang lahat. Para kay Clara. Para sa kanilang mga anak. Para sa pamilyang matagal na niyang pinangarap. Samantala, sa kanyang silid, si Clara ay nakahiga sa kama, ngunit gising na gising ang diwa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Miguel. Ang kanyang puso ay nahahati. May takot, ngunit mayroon ding isang munting kislap ng pag-asa. Ang pag-asang marahil, sa kabila ng lahat, mayroon pang tayo, para sa kanila. Ngunit sa ngayon, ang tanging sigurado siya ay ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. At iyon muna ang kanyang panghahawakan. Ang araw ng preliminary hearing para sa kaso laban kina Isabel Roses ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan ni Miguel at Clara. Bagamat hindi si Clara ang pangunahing akusado, siya ang itinuturing na whistleblower at isa sa mga susing testigo. Ang kanyang testimonya tungkol sa kung paano niya nakuha ang external drive at ang mga unang impormasyong nakita niya rito ay krusyal. Ang umaga ay puno ng tensyon. Si Miguel ay personal na sinamahan si Clara sa Hall of Justice, kasama si Atty. Ben Cervantes at isang buong team ng security. Ang media ay nag-aabang sa labas, sumisigaw ng mga tanong at kumukuha ng mga litrato. Pilit na pinanatili ni Clara ang kanyang composure, ngunit ang kanyang mga kamay ay malamig at nanginginig. Kaya mo to, Clara, bulong ni Miguel, hinawakan ang kanyang braso habang papasok sila sa gusali. Sabihin mo lang ang totoo. Nandito lang ako. Sa loob ng courtroom, naroroon na sina Isabel, ang kanyang ama, at si Ricardo Vargas, kasama ang kani-kanilang mga abogado. Ang tingin ni Isabel kay Clara ay puno ng galit at pagbabanta. Pilit itong iniiwasan ni Clara, nag-focus sa sinasabi ni Atty. Cervantes. Ang pagdinig ay tumagal ng ilang oras. Si Clara ay tinanong ng taga-usig, pagkatapos ay ng mga abogado ng depensa. Paulit-ulit siyang tinanong tungkol sa kanyang motibo, sa kanyang kredibilidad.
May mga pagkakataong sinubukan siyang guluhin at ipahiya. Ngunit sa tulong ng gabay ni Atty. Cervantes, nanatili siyang kalmado at matatag sa kanyang mga sagot. Si Miguel ay tahimik na nakaupo sa likuran, pinagmamasdan ang bawat galaw, bawat salita. Ang kanyang puso ay kumikirot sa tuwing nakikita niyang nahihirapan si Clara, ngunit alam niyang kailangan itong mangyari. Sa bawat sagot ni Clara, nararamdaman niya ang kanyang tapang at determinasyon. Nang matapos ang pagdinig, pagod na pagod si Clara, kapwa pisikal at emosyonal. Sinalubong siya ni Miguel ng isang mahigpit na yakap. Ang galing mo, Clara, sabi niya, ang boses ay puno ng paghanga. Kinaya mo. Napaluha si Clara. Nakakapagod, Miguel. Parang ayoko nang ulitin yun. Alam ko. Pero kailangan. Para sa katarungan. Para matapos na to ng tuluyan. Sa kanilang paglabas, muli silang sinalubong ng media. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong nagbago sa tindig ni Clara. May kaunting kumpiyansa na, may kaunting tapang. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel, at magkasama nilang hinarap ang mga kamera, hindi nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabing handa silang lumaban. Pag-uwi nila sa penthouse, agad na dinaluhan ni Clara ang mga bata na naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga yakap at halik ang naging pinakamagandang gamot sa kanyang pagod. Habang naghahapunan sila, napansin ni Miguel na si Clara ay tila mas magaan ang pakiramdam. May ngiti na sa kanyang mga labi, kahit na may bakas pa rin ang pagod. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Miguel nang silang dalawa na lang ang naiwan sa hapagkainan. Okay na ako, sabi ni Clara. Nakakatakot kanina, pero parang may nabunot na tinik sa dibdib ko. Naisabi ko na ang dapat kong sabihin. Tumingin siya kay Miguel. Salamat sa'yo, ha? Hindi ko alam kung kakayanin ko iyon kung wala ka. Wala iyon, Clara. Sabi ko naman sa'yo, nandito lang ako. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Clara, kinausap ni Miguel si Marco. Marco, gusto kong malaman mo kung may anumang kahina-hinalang galaw mula sa kampo ni Isabel. Kahit anong maliit na bagay. Hindi ako papayag na may mangyari pang masama kay Clara o sa mga bata. Masusunod, sir. Doble ang pagbabantay natin. Alam ni Miguel na hindi pa tapos ang laban. Ang legal battle ay magiging mahaba at mapagod. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang humahanga sa katatagan ni Clara. At mas lalo niyang nararamdaman na ang suportang ibinibigay niya ay hindi lang dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa isang damdaming matagal nang natutulog sa kanyang puso, na ngayon ay unti-unti nang nagigising. Ang pag-asang muling mabuo ang kanilang pamilya, sa tamang paraan, sa tamang panahon, ay nagiging mas malinaw. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang cycle ng mga pagdinig sa korte, mga meeting kasama si Atty. Cervantes, at ang patuloy na pag-aalaga sa emosyonal na kalagayan ng mga bata. Sa kabila ng stress at kawalan ng katiyakan, sinikap ni Miguel at Clara na lumikha ng mga sandali ng normalidad at saya para sa kanilang pamilya. Isang Sabado ng umaga, nagising ang mga bata sa amoy ng bagong lutong pancakes. Si Miguel, nakaraniway abala sa mga papeles o tawag sa telepono tuwing umaga, ang nasa kusina, suot ang isang apron na may nakakatawang design, at pilit na binabaligtad ang mga pancake sa kawali. Si Chef Mateo ay nasa tabi niya, natatawa habang nagbibigay ng instructions. Daddy, nagluluto ka? Gulat na tanong ni Carlo, sinundan ng 3 pa na sabik na sumilip. Ngumiti si Miguel. Sinusubukan ko, mga anak. Gusto niyo bang tumulong? Agad na nagunahan ang mga bata. Si Nico ang taga-abot ng mga sangkap, si Ellie ang taga-decorate ng mga nalutong pancake gamit ang chocolate syrup at prutas, si Carlo ang taga-tikim, na may pahintulot ni Miguel, at si Luis ang tagapalakpak. Si Clara ay nakatayo sa may pintuan ng kusina, tahimik na pinagmamasdan ang eksena, isang malambing na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang simpleng tagpong iyon, ang kanyang mga anak na masayang kasama ang kanilang ama, ay isang bagay na matagal na niyang pinangarap. Mukhang masarap yan, sabi ni Clara, lumapit. Siyempre. Ako yata ang assistant ni Daddy, pagmamalaki ni Nico. Ang almusal na iyon ay naging isa sa pinakamasaya nila. Puno ng tawanan, kwentuhan at kaunting kala. Pagkatapos kumain, nagkayayaan silang maglaro sa malawak na sala. Si Miguel, sa kabila ng kanyang edad at seryosong imahe,
ay hindi nagpatalo sa mga bata. Naghabulan sila, nagtago at naglaro ng kung ano-anong imahinasyon. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Miguel Imperial, ang kinatatakutang CE at dating AB agent. Siya lang si Daddy, ang mapagmahal na ama ng kanyang 4 na anak. Sa isang pagkakataon, habang nagpapahinga sila, lumapit si Ellie kay Miguel, may hawak na bagong drawing. Isang pamilya, isang malaking stick figure na lalaki, isang babae, at 4 na maliliit na stick figures na nakangiti lahat sa ilalim ng isang malaking araw. Ang ganda naman nito, Ellie, sabi ni Miguel, kinarga ang bata. Sino-sino to? Tayo po, Daddy, sagot ni Ellie, itinuro ang bawat isa. Masaya po tayo dito. Niyakap ni Miguel si Ellie. Ang simpleng salita ng bata ay tumama sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat, masaya sila. At iyon ang pinakamahalaga. Napansin ni Clara na si Ellie, bagamat tahimik, ay tila mas nagiging expressive sa pamamagitan ng kanyang mga drawing. Ang bawat sketchpad nito ay puno ng mga eksena mula sa kanilang pang-araw-araw na buhay, mga imahinasyon at minsan, mga emosyong hindi nito masabi. Isang hapon, habang abala ang ibang bata sa panonood ng cartoons, nakita ni Miguel si Ellie na tahimik na nakaupo sa may bintana, seryosong nagdodrawing. Lumapit siya ng dahan-dahan. Anong ginagawa ng munting artista natin? Malambing na tanong ni Miguel. Nag-angat ng tingin si Ellie, isang maliit na ngiti ang sumilay. Nagdodrawing po ako ng city, Daddy. Mula dito sa taas, ang ganda po ng mga ilaw. Sumilip si Miguel sa sketchpad ni Ellie. Namangha siya sa detalye ng drawing ng bata. Bawat gusali, bawat ilaw ay tila may buhay. Ang galing mo talaga, Ellie. Alam mo ba, noong bata ako, gusto ko ring matutong mag-drawing, pero hindi kasing galing mo. Talaga po, Daddy? Pero mas magaling ka. May talento ka talaga, anak. Sabi po ni Mommy, pag malaki na raw po ako, pwede raw po akong maging sikat na artist, nahihiyang sabi ni Ellie. Pwede talaga. At ako ang magiging #1 fan mo, sabi ni Miguel, kinindatan ang anak. Gusto mo bang bumili tayo ng mga bagong art materials mo bukas? Mga bagong lapis, mga bagong kulay? Nagningning ang mga mata ni Ellie. Talaga po, Daddy? Pwede po. Naman. Anything for my little artist. Kinabukasan, Linggo, tinupad ni Miguel ang kanyang pangako. Dinala niya si Ellie sa isang malaking art supply store. Habang namimili si Ellie ng mga gamit, hindi maalis ang tingin ni Miguel sa kislap ng kasiyahan sa mga mata ng anak. Para kay Miguel, ang makitang masaya ang kanyang mga anak sa mga simpleng bagay ay isang kayamanang hindi matutumbasan ng anumang pera. Habang nagbabayad sila sa counter, may lumapit na isang babae kay Miguel. Miss Imperial. Pwede po bang magpa-picture? Ngumiti si Miguel. Sige po. Matapos ang picture, bumaling ang babae kay Ellie. Ang cute naman ng anak nyo, sir. Mana sa inyo. Umiti lang si Ellie, medyo nahihiya. Nang makaalis ang babae, bumulong si Ellie kay Miguel, Daddy, sikat ka po pala talaga. Tumawa si Miguel. Hindi naman, anak. Masikat ka, kasi ikaw ang artist. Ang maliit na papuri na iyon ay nagdulot ng malaking ngiti sa labi ni Ellie. Sa buong araw na iyon, hindi niya binitawan ang mga bagong art materials. At ng gabi, bago matulog, ipinakita niya kay Miguel ang kanyang unang drawing gamit ang mga bagong gamit, isang larawan ni Miguel na nakangiti, may caption na ay Super Daddy. Naluha si Miguel sa tuwa. Ang mga simpleng sandaling iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon para patuloy na lumaban para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang gabi, matapos patulugin ang mga bata, nagkayayaan sina Miguel at Clara na magkape sa balkonahe. Ang malamig na simoy ng hangin at ang mga kumukuti-kutap na ilaw ng syudad ang kanilang naging kasama. Naaalala mo pa ba yung paborito nating coffee shop sa may kanto malapit sa dati nating apartment? Biglang tanong ni Clara, isang nostalgic na ngiti sa kanyang labi. Napangiti rin si Miguel. Naman. Yung may pinakamasarap na brewed coffee at yung carrot cake na laging nauubos agad. Lagi tayong nag-uunahan doon pag Sabado ng umaga, natatawang sabi ni Clara. Tapos maglalakad tayo sa park, magkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Simple lang ang buhay natin noon, no, sabi ni Miguel, ang boses ay may bahid ng panghihinayang.
Pero masaya. Masaya nga, sang-ayon ni Clara, ang ngiti ay unti-unting napalitan ng lungkot. Hanggang sa naging masyadong abala ka na. Hanggang sa parang hindi mo na ako nakikita. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na tumusok sa puso ni Miguel. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Clara. Patawarin mo ako, Clara. Sa lahat ng pagkukulang ko. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Tumingin si Clara kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nangungusap. Matagal na kitang pinatawad, Miguel. Para sa sarili ko. Para makapag-move on ako. Ngunit ang boses niya ay nagsasabing may bahagi pa rin ng sakit na naroroon. Pero handa ka na bang magpatawad para sa atin? Tanong ni Miguel, ang boses ay puno ng pag-asa. Huminga ng malalim si Clara. Hindi ko alam, Miguel. Ang hirap. Maraming taon din akong mag-isang itinaguyod ang mga bata. Maraming gabi akong umiyak dahil sa'yo, dahil sa pangulila ko, dahil sa takot ko para sa kanila. Alam ko, Clara. At wala akong sapat na salita para ipahayag kung gaano ako nagsisisi. Kung maibabalik ko lang ang panahon. Pero hindi na natin maibabalik ang panahon, Miguel, putol ni Clara. Ang meron lang tayo ay ang ngayon. At ang bukas. Tumingin siya sa malayo. Ang mga bata ang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang bawat araw. Sila ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Sila rin ang dahilan ko, Clara, sabi ni Miguel. Sila ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng pamilya. Lumapit siya kay Clara, hinawakan ang kanyang mga kamay. Clara, hayaan mo akong patunayan sa iyo na nagbago na ako. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na karapat-dapat akong maging bahagi ng buhay ninyo. Hindi lang bilang ama, kundi bilang si Miguel na handang gawin ang lahat para sa inyo. Ang mga mata ni Clara ay napuno ng luha. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan, isang munting kislap ng pag-asang marahil, posible pa. Posible pang mabuo ang mga pira-pirasong alaala, posible pang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Hindi siya sumagot. Ngunit ang marahang pagpisil niya sa kamay ni Miguel ay sapat na para bigyan ito ng pag-asa. Ang daan ay maaaring mahaba at mahirap, ngunit ang pag-asang muling mabuo ang kanilang pamilya ay isang ilaw na gagabay sa kanila sa gitna ng anumang dilim. Ang mga ngiti ng kanilang mga anak ang magiging kanilang lakas, at ang mga alaala ng dating pagmamahalan, gaano man kasakit, ang magpapaalala sa kanila na minsan, sa isang simpleng coffee shop sa kanto. May dalawang pusong nangarap ng isang simpleng kisila hanggang sa huli. At marahil, hindi pa huli ang lahat para tuparin iyon. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang buhay sa penthouse ay unti-unting nagkakaroon ng sarili nitong ritmo. Ang mga bata ay masaya na sa kanilang bagong eskwelahan, at si Clara ay nagsisimula ng maghanap ng mga freelance na trabaho online para maisarili siyang pinagkakaabalahan at kita. Kahit na sinabi ni Miguel na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera. Si Miguel naman, bagamat abala pa rin sa kaso at sa pamamahala ng imperium, ay nagsisikap na maglaan ng kalidad na oras para sa pamilya. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa parke malapit sa kondominium na may kasamang dalawang discreet security personnel ni Miguel, napansin ni Clara ang isang lalaking tila kanina pa nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa direksyon nila. Nakasuot ito ng baseball cap at sunglasses, kaya hindi niya maaninag ng mabuti ang mukha. Noong una, inakala niyang isa lang itong ordinaryong parkour. Ngunit nang mapansin niyang hindi ito umaalis at tila sila ang pinagmamasdan, nagsimula siyang kabahan. Ang alaala ng mga tauhan ni Isabel na sumusunod sa kanya noon ay biglang bumalik. Miguel, tawag niya sa telepono, sinubukang huwag ipahalata ang kaba sa kanyang boses para hindi matakot ang mga bata. Parang may kahina-hinalang lalaki dito sa parke. Agad na naging alerto si Miguel. Saan banda, Clara? Anong itsura? Inilarawan ni Clara ang lalaki. Okay, Clara. Huwag kang magpahalata. Dahan-dahan, isama mo na ang mga bata pabalik sa building. Papunta na ako dyan. Ang mga tauhan ko, alerto na sila. Sinunod ni Clara ang sinabi ni Miguel. Mga anak, uwi na tayo. Medyo malamig na ang hangin, sabi niya, sinubukang maging kalmado. Habang naglalakad sila pabalik, pasulyap-sulyap si Clara sa lalaki. Nakita niyang sumunod ito ng bahagya,
ngunit huminto rin nang makita ang dalawang security personnel ni Miguel na papalapit sa kanila. Pagdating ni Miguel sa parke, kasama ang karagdagang security, wala na ang lalaki. Hinalughog nila ang buong lugar, ngunit wala silang nakita. Sino kaya iyon? Nag-aalalang tanong ni Clara nang makabalik sila sa penthouse. Akala ko ba tapos na ang lahat? Niyakap ni Miguel si Clara. Huminahon ka. Maaaring nagkataon lang. O baka isa lang sa mga paparazzi na desperadong makakuha ng litrato. Ngunit sa isip ni Miguel, mayroon ding bahid ng pag-aalala. Hindi niya maaaring isantabi ang posibilidad na may iba pang kaalyado si Isabel na hindi pa nila nalalaman o baka may iba pang motibo ang lalaking iyon. Marco, utos ni Miguel sa kanyang security head, ipakuha mo lahat ng key footage sa paligid ng parke at ng building. Kilalanin niyo kung sino yung lalaking iyon. At doblehin ulit ang seguridad. Ayokong may mangyaring hindi maganda. Ang insidenteng iyon, bagamat maliit, ay nag-iwan ng anino ng pangamba sa pamilya. Muling naramdaman ni Clara ang takot na matagal na niyang sinubukang ibaon. Ang mga bata, bagamat hindi nila lubos na naintindihan ang nangyari, ay naramdaman ang tensyon sa kanilang mga magulang. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mukha, o ang kakulangan nito dahil sa takip ng lalaki sa parke. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa balkonahe, umaasang ang malamig na hangin ay makakatulong para pakalmahin siya. Nadatnan siya doon ni Miguel. Hindi ka rin makatulog, tanong ni Miguel. Umiling si Clara. Hindi ko maalis sa isip ko yung lalaki kanina. Paano kung may iba pang gustong manakit sa atin, Miguel? Lumapit si Miguel at niyakap si Clara mula sa likuran, ipinatong ang baba sa balikat nito. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Clara. Poprotektahan ko kayo. Kahit anong mangyari. Pero hanggang kailan tayo mabubuhay sa takot, Miguel? Hanggang kailan tayo magiging ganito kaalerto? Hanggat kailangan, matatag na sabi ni Miguel. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan nating sirain ng takot ang buhay natin. Lalaban tayo, Clara. At sisiguraduhin kong magiging normal at masaya ang buhay ng mga anak natin. Tumingin si Clara kay Miguel, ang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding pagtitiwala. Sana nga, Miguel. Sana nga. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat sila. Ngunit sinikap pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang normal na routine para sa mga bata. Ang insidente sa parke ay nagsilbing paalala na ang kanilang laban ay hindi pa tapos at ang kapayapaang kanilang inaasam ay kailangan pa ring ipaglaban at pangalagaan. Ang munting anino ng nakaraan ay nagpaparamdam, ngunit sa bawat pagsubok, mas lalong tumitibay ang pundasyon ng kanilang pamilya. Matapos ang insidente sa parke, mas naging malapit si Miguel kay Clara at sa mga bata, tila ba gusto niyang personal na siguraduhin ang kanilang kaligtasan sa bawat sandali. Ang mga security protocols ay mas humigpit, ngunit sinikap ni Miguel na hindi ito maging masyadong halata o nakakatakot para sa mga bata. Isang umaga, habang naghahanda si Clara ng almusal, lumapit si Miguel, ay hawak na isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ang kahon kay Clara. Nagulat si Clara. Ano to? Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang kahon. Sa loob, nakalagay ang isang simpleng silver na locket, hugis puso. Miguel, ang ganda di. Buksan mo yung locket, sabi ni Miguel, nakangiti. Binuksan ni Clara ang locket. Sa loob, may 4 na maliliit na espasyo. Ang isa ay may litrato ni Carlo, ang isa kay Nico, ang isa kay Ellie, at ang isa kay Luis, mga solo pictures nila nakuha ni Miguel nang hindi nila namamalayan kung saan kitang-kita ang kani-kanilang personalidad. Naluha si Clara. Miguel, ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Naalala ko kasi yung sinabi mo noon na ang mga anak natin ang puso mo. Kaya naisip ko, bagay sa'yo yan, paliwanag ni Miguel. Para kahit nasaan ka, dala-dala mo sila. Niyakap ni Clara si Miguel ng mahigpit. Salamat, Miguel. Sobrang salamat. May isa pa, sabi ni Miguel, kinuha ang locket at isinuot ito sa lig ni Clara. Sa likod ng locket, may naka-engrave. Tiningnan ni Clara ang likod. Nakasulat doon ang mga salitang, ating pamilya, ating lakas. Ito ang simbolo ng ating pamilya,
Clara, sabi ni Miguel, hinawakan ang locket na nasa dibdib ni Clara. At ito rin ang simbolo ng pagtitiwala ko sa'yo, at sana ng pagtitiwala mo rin sa akin. Ang regalong iyon ay higit pa sa isang alahas para kay Clara. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, ng paghilom, at ng isang kinabukasang unti-unti nilang binubuo ng magkasama. Sa bawat paghaplos niya sa locket, nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang mga anak, at ang unti-unting pagbabalik ng kanyang tiwala kay Miguel. Nang makita ng mga bata ang locket, tuwang-tuwa sila. Wow, Mommy! May picture kami dyan, sabi ni Nico. Para po, pag na-miss nyo kami, titingnan nyo lang yan, sabi ni Ellie. Ngumiti si Clara. Mga anak, hinding-hindi ko na kayo mamimiss ng sobra, kasi lagi na kayong nandito sa puso ko, at ngayon, pati sa locket ko. Ang simpleng regalo ni Miguel ay nagdulot ng malaking pagbabago sa dinamika nilang dalawa. Mas naging bukas si Clara sa kanyang mga nararamdaman, at si Miguel naman ay mas naging matyaga sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal at suporta. Ang mga pag-uusap nila ay naging mas malalim, ang mga ngiti ay naging mas madalas, at ang mga yakap ay naging mas makahulugan. Isang gabi, habang magkatabing nakaupo sa sofa at nanonood ng pelikula, kasama ang mga bata, na isa-isa nang nakakatulog, marahang isinanda ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. Hindi nagsalita si Miguel, ngunit marahan niyang hinaplos ang buhok ni Clara. Sa simpleng gesture na iyon, naramdaman nilang pareho na ang pader na matagal nang nakapagitan sa kanila ay unti-unti nang gumuho. Ang regalo ng pagtitiwala ay nagsisimula ng mamukadkad, at kasabay nito, ang pag-asang ang kanilang pamilya ay hindi lang mabubuo, kundi magiging mas matatag at mas masaya kaysa dati. Ang pag-ibig na minsan nilang pinabayaan ay muling nabibigyan ng pagkakataong sumibol, mas malalim at mas makahulugan dahil sa apat na maliliit na anghel na nag-ugnay sa kanilang mga puso.